Alam mo ba na mayroong 4 na paraan para makamit ang kayamanan? Isipin mo ang isang simpleng grid na nahahati sa 4 na bahagi. Employee, small business owner, big business owner, investor. Ang bawat quadrant na ito ay kumakatawan sa iba't ibang paraan ng pagkita ng pera at ang pag-unawa kung saan ka nababagay ay maaaring lubos na baguhin ang iyong pinansyal na hinaharap. Unahin natin ang employee quadrant. Dito nagsisimula ang karamihan sa atin. Ang mga empleyado ay naghahanap ng seguridad. Isang matatag na trabaho, mga benepisyo sa kalusugan, at bayad na bakasyon. Umaakyat sila sa corporate ladder, umaasang makakamit ang pinapangarap na tagumpay sa pananalapi. Pero aminin natin, kapag nagtatrabaho ka para sa ibang tao, parang ipinagpapalit mo ang iyong oras para sa pera. Bahagi ka ng kanilang sistema, ng kanilang laro. Oo, maaaring masiyahan ka sa ginhawa ng regular na sweldo, ngunit kadalasang may katumbas itong mataas na presyo, ang iyong oras at kalayaan. Mula pagkabata, itinuro sa atin na magtrabaho ng mabuti at mag-ipon, ngunit gaano kadalas tayong tinuruan tungkol sa pamumuhunan o pagsisimula ng sariling negosyo? Mahirap maging mayaman sa quadrant na ito, kahit na hindi ito imposibleng mangyari. Ang mga benepisyo? Mas mababang pinansyal na kawalang katiyakan at hindi masama maging empleyado dahil dyan lahat tayo nagsisimula. Ang mga kakulangan? Madalas kang hindi nababayaran ng tama sa halaga na iyong ibinibigay at ang tagumpay ay kadalasang may kapalit na oras ng iyong kalayaan. Ngayon, lumipat tayo sa small business owner or self-employed quadrant. Dito, hindi ka na lang empleyado. Ikaw na ang boss mo. Gusto mong magkaroon ng control. Ngunit, aminin natin, ang pagiging self-employed ay parang 2 talim ng tabak. Pinapagana ka ng pagnanais ng kalayaan, ngunit ang iyong kita ay nakatali ng direkta sa kung gaano karaming trabaho ang iyong inilalagay. Ang iyong oras ay talagang katumbas ng pera. Ito ay isang pagsusumikap. At habang maaari mong tamasahin ang autonomiya, ang presyo na magtagumpay ay maaaring nakakapagod. Kumuha ka ng mga panganib, ngunit kadalasang walang safety net na kasama ng pagiging empleyado. Oo, ikaw ang may control sa iyong negosyo, ngunit nangangahulugan din iyon na ikaw ang may lahat ng panganib. 9 sa 10 maliliit na negosyo ang nabibigo sa loob ng unang 5 taon. Mahirap ang mundo sa labas. Ngayon, lumipat tayo sa Big Business Owner Quadrant. Dito talaga nagsisimula ang mahika. Ang mga may-ari ng malaking negosyo ay bumubuo ng mga sistema na nagpapatakbo ng mag-isa. Nagtatanggap sila ng mga tao na mas matalino kaysa sa kanila upang pamahalaan ang araw-araw na operasyon. Nakakamit nila ang tagumpay sa pananalapi sa pamamagitan ng pagbuo ng isang bagay na kayang umandar ng hindi sila. Kung ikaw ay nasa quadrant na ito, hindi ka lang nagmamay-ari ng trabaho, nagmamay-ari ka ng sistema. Mas mabilis mong makakamit ang parehong oras at pinansyal na kalayaan kumpara sa ibang mga quadrant. Kailangan mong maging isang malakas na leader, kayang pamahalaan ng isang koponan at harapin ang mga komplikadong aspeto ng pagpapatakbo ng mas malaking operasyon. Malaki ang mga gantimpala, ngunit malaki rin ang mga panganib at posibleng malaki ang malugi. Sa wakas, narito na tayo sa investor quadrant. Inilalaan nila ang kanilang mga yaman sa paraang bumubuo ng patuloy na kita. Hindi tulad ng ibang mga quadrant kung saan ipinagpapalit mo ang oras para sa pera, ang mga mamumuhunan ay gumagamit ng oras at pera ng iba upang bumuo ng kayamanan. Tungkol ito sa paglikha ng passive income streams. Ngunit narito ang catch. Hindi ka basta-basta makakalipat sa quadrant na ito nang hindi muna natutunan ang iba. Kailangan mong maunawaan ang laro bago mo ito magampanan ng maayos. Ang kagandahan ng pagiging investor ay kaya mong makamit ang pinansyal na kalayaan nang walang mga limitasyon na kasama ng ibang mga quadrant. Hindi ka nakatali sa 9 to 5, malaya kang mag-explore ng mga oportunidad at palaguin ang iyong kayamanan ng napakalaki. Ang kabaliktaran naman ay posible kang malugi. Kaya ano ang mangyayari sa mga hindi namumuhunan? Nagtatrabaho sila ng mabuti sa buong buhay nila, nag-aalala tungkol sa pera,
at kadalasang umaasa sa iba. Hindi nila kailanman malalaman ang tunay na kalayaan. Ang pangunahing mensahe? Kung gusto mong makawala sa rat race, kailangan mong baguhin ang iyong mindset. Hindi lang ito tungkol sa pagtatrabaho ng mas mahirap. Ito ay tungkol sa pagtatrabaho ng mas matalino. Magsimula sa maliit, mamuhunan ng matalino, at dahan-dahang lumipat patungo sa pinapangarap na investor quadrant. Tandaan, ang pinansyal na kalayaan ay hindi lang pangarap. Ito ay isang realidad na naghihintay sa iyo upang agawin ito. Pahusayin ang iyong paglalakbay tungo sa tagumpay gamit ang Drin Success Fuel Channel. Sa pamamagitan ng pag-subscribe at pagsubaybay, nakakakuha ka ng access sa maraming nilalamang motibasyon na idinisenyo upang pasiglahin ang iyong mga ambisyon at magbigay ng inspirasyon sa personal na paglago. Salamat sa iyong panonood.